Dear Kuya Poy, ako po si Tanya, 29 years old mula sa Pangasinan. Hindi ko alam kung ano ba ang dapat kong maramdaman matapos kong madiskubre na ang nanay ko mismo ay may napakalaki palang utang. Sa totoo lang Kuya Poy, lumaki ako sa isang mahirap na pamilya. Pero sa kabila niyan ay nagpapasalamat pa rin ako dahil alam ko sa sarili ko na sagana naman sa pagmamahal ang aming tahanan pagdating rin sa aming mga magkakapatid. Noong nag-aaral pa lamang ako ay palagi po akong nangunguna sa klase, hindi naman sa pagmamayabang. Honor student po ako, pero sa kabila niyan ay never naman akong humingi ng anumang rewards mula sa mga magulang ko kapalit ng naging magandang performance ko sa eskwelahan. Mahirap man ang buhay namin, ay nagbanat ako ng buto. Nagsipag sa trabahong pinasukan ko noon kahit pa nga 10,000 piso pa lang ang kinikita ko kada buwan para lang mabayaran ang pagkakautang ni nanay na lumobo na sa ₱250,000. Eventually, Kuya Poy, ay nabayaran ko naman ang pagkakautang na yun ni nanay dahil nakakuha ako ng trabaho bilang isang virtual assistant pero sa kabila niyan ay halos araw-araw akong walang tulog dahil inaabot ng 16 hours ang duty ko sa trabahong yun. Siyempre, kapalit naman yan ay naging debt-free na si nanay. Kaya naman sobrang saya ko nang matapos nga naming bayaran ang mga pagkakautang na noon. Na kesyo hindi na kami aapi-apihin pa sa bawat araw na lumilipas mula sa mga kamag-anakan naman ni tatay na nahiraman nga ng aking nanay. After kong mabayaran ang pagkakautang na yan, ay nagsimula na rin akong mangarap ng bahay para sa aking pamilya na umabot na nga ng ₱2,000,000. Pero hanggang ngayon ay ongoing pa rin ang construction. Pero at least, 'di ba? May maayos na kaming bahay at hindi na namin kailangan pa ng iba't ibang klase ng mga kaldero, planggana at tabo na sasalo sa butas-butas naming bubong sa loob ng bahay sa tuwing lumalakas ang pag-ulan. Akala ko, Kuya Poy, ay magpapatuloy na ang medyo magaan at magandang buhay namin ng pamilya ko. Pero hindi pala talaga nagtatapos pa ang ginagawang pag-utang-utang ni nanay. Nalaman ko kasing may nahiraman na naman siya ng ₱100,000. Ang rason niya raw ay kulang daw kasi ang ibinibigay kong allowance sa kanya. Given na sagot ko na nga Kuya Poy ang lahat-lahat ng gastusin sa ipinapagawa kong bahay din namin. Masama ang loob ko tuloy ngayon kay nanay kasi parang kasalanan ko pa kung ₱2,000 lang ang ibinibigay ko sa kanya kahit kayod kalabaw na ang ginagawa ko para sa aming lahat. Imbis kasi na para sa future naman namin ang tutukan ko para makapag-ipon, ay kailangan ko na namang balikan at saluhin ang pagkakautang ni nanay. Hindi ko alam kung tama ba ang nararamdaman kong ito, pero sana po ay maunawaan ninyo ang sama ng loob ko sa nanay ko. Hanggang dito na lamang muna ang story ang ibabahagi ko sa Heart to Heart sa 105.9. Maraming salamat po sa pagkakataon. Lubos na gumagalang, Tanya. Mga kapatid, napakinggan nga po natin ang kwentong ito ni Tanya tungkol sa kanyang nanay na talagang sumasama na rin ang loob ni Tanya siguro dahil sa pagod at dahil si nanay nga ay merong pagkahilig na sa pag-utang-utang. Alam mo Tanya, unang-una natural ang reaksyon mong yan bilang isang tagapagbayad ng utang na hindi mo naman direktang napapakinabangan. Ano? Ayan. Pero syempre, yung magpahayag ng damdamin sa ating mga magulang, okay lang naman yan o hindi naman laging positibo. Pero wag nating kalilimutan na tayo ay maging marespeto pa rin kahit pa nga medyo masama ang loob mo na. Ano? Wag mong hayaan na tuluyang kang magtanim ng galit o ng sama ng loob kay nanay. Okay? Yan naman ang pakiusap ko sa'yo. At syempre, sa pakikipag-usap mo nga dito kay nanay, alamin mo
bakit nga ba ho kayo nangungutang? Eh ako naman ang gumagastos para dito sa bahay, ako naman ang ano, ako naman yung ganito. Mag-usap kayo ng masinsinan. Saan ba nadadala yung pera na yan? Baka, I mean, di ba mahirap kasi na basta magagalit ka, ba't ba kayo nangungutang, yun naman pala, eh talagang kulang na kulang din na naiaabot natin para pangkain ninyo, para sa mga sinasalo pala ni nanay, di ba? Yung mga gastusin, sabi mo, nagpapagawa kayo sa bahay, yung mga ganyan, baka hindi nila dinedeclare, pero gusto lang pala nilang makatulong din sa'yo. Akala nila nakatulong sila, but in the end, nakakabigat pala. Kaya kausapin mo ng masinsinan itong si nanay para saan ba ang kanyang ipinanghihiram na pera. Pero yung samaan ng loob, natural lang yan. Pero yung magtanim ng galit at talagang pagtagalin pa yan, wag na, tapusin na. Okay? At dyan na rin po natin tatapusin ang ating Dear Kuya Poy,